Ayon sa mga naniniwala pa rin kay Rodrigo Duterte, mas maganda raw ang pamamalakad niya noon. Kahit pa nga sa katotohanan ay sangkatutak ang mga namatay noon at marami ang nadamay sa drug on war kuno ni Duterte, gayong siya naman itong number 1 na protector ng mga ito. Masakit isipin na sa kabila ng mga ito ay may naloloko pa rin ang mga Duterte. Marami silang sinasabi sa kasalukuyang gobyerno ni BP. Kesyo mahal daw ang bilihin. Nangako daw si PBBM na maging 20 pesos ang kilo ng bigas, gayong sa katotohanan, wala namang ipinangako siya ng ganun, kundi ang sabi niya ay pangarap niyang maging 20 pesos ang kilo ng bigas. Ganyan magpakalat ng fake news ang mga bobong DDS. Hindi kas nila alam na ang dahilan ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin ay sanhi ng global crisis. At ang iba pang dahilan ay may ilan tayong mga kababayang negosyante na mapagsamantala sa takbo ng ating panahon ngayon, tinatago nila ang ilang pangunahing bilihin para magkaroon ng artificial shortage. Diyan sila magaling. Magkamal lamang sila ng maraming salapi kapalit ng paghihirap ng marami nilang kababayan. Tulad ng mga alipores ni Digong, makikitid ang kanilang pangunawa, patuloy nilang sinisiraan ang ating Pangulong Lidin. Hindi abot ng kanilang pag-iisip ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo kung papaano solusyonan ang mga problema. Nariyan ang pagpapababa ng taripa upang mapigilan ang pagtatago ng mga bigas at iba pang kauri nito. Tinutulungan ang mga magsasaka para maayos na maipagbili ang kanilang ani sa tamang presyo. Nagbibigay din ang pamahalaan ng mga ayuda sa mga kababayang kapos sa pangangailangan at marami pang iba na minsan ay hindi nagawa ng kanilang iniidolong si Rodrigo Duterte. Ngayon, balikan naman natin ang panahon ni Digong nung siya ay nanunungkulan pa. Hindi ba tumaas ang mga presyo ng mga bilihin? O mas mataas pa kesa ngayon? Bueno, panoorin po natin ang video at kayo na ang humusga. Maraming salamat po mga katropa. Mag-adjust na po ng budget mga kapatid, tumaas ang presyo ng manok at karne sa isang pamilihan sa Quiapo, Maynila. Live mula sa Quinta Market, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, magkano na ba presyohan ngayon dyan? Jess, napaaray at kamot ulo na lang ang mga mamimili rito sa Quinta Market dahil sa taas ng presyo ng karne. Umabot hanggang 20 pesos ang iminahal ng ilang produkto. Partikular na ang manok na mula 170 pesos kada kilo, 180 hanggang 190 pesos per kilo ang bentahan. Ayon sa mga nagtitinda, no choice silang magtaas ng presyo dahil mahal ang kuha nila sa mga supplier. Bunsod pa rin ito ng mahal na patuka at operasyon na sinabayan pa ng banta ng bird flu. Wala ring ligtas sa taas presyo ang baboy. Nakaapekto riyan ang banta naman ng African swine fever. Tumaas din daw ang benta ng supplier sa mga retailer. Nasa 10 piso kada kilo ang iminahal ng baboy. Depende naman ang presyo niyan sa parting bibilin. Sa mahal niya, nagkulang ang budget nila yan na bibili pa sana ng pangsahog sa baboy. Maliban sa baboy, mahal na rin ang bentahan ng baka mula suppliers. Pero ang tinderong si Boy, di nagbago ng presyo. Matumal na raw ang bentahan, baka mas mawalan pa siya ng customer kung mamahalan pa niya. Naglalaro sa 370 hanggang 750 pesos ang kilo ng baka. Depende yan sa klase. Jess, hindi naman tiyak ng mga nagtitinda rito kung kailan bababa ang presyo ng karne. Nakabase kasi ang bentahan nila sa paso sa kanila ng suppliers at pati na rin sa demand. Jess? Okay, Dave. Medyo nagmahal na nga yung presyo ng karning baboy, pati na rin yung baka. Kamusta naman yung presyo ng gulay dyan? Jess, sa paglilibot natin kanina, napansin lang nating tumaas yung kalamansi na nasa 190 pesos na ang per kilo ngayon. Mula yan sa dating 120 pesos. Pero yung ibang gulay, panggisa at pati yung bigas, wala namang galawan sa presyo. Jess, balik sa'yo. Okay, 70 pesos ang idinagdag ng per kilo ng kalamansi. Sagad na ang pagbagsak presyo ng palay ng mga Pilipinong magsasaka. 7 hanggang 10 piso kada kilo na. Mas mababa pa mula nang may sa batas ang rice tariffication na nagdulot ng pagbaha ng imported na bigas sa bansa. Nakatutok si Jam si Sante Caico. Noong nakaraang taon, naibebenta pa ng magsasakang si George de los Reyes sa halagang 19 pesos kada kilo ang ani niyang palay sa Umingan, Pangasinan.
Bumaba raw ito sa 15 pesos kada kilo matapos maisabatas ang rice tarification law. At ngayong Agosto, dumaos-dos pa raw ito sa 10 piso kada kilo. Luging-lugi talaga, sir. Yan sanang bigyan pansin ng mga gobyerno natin. Yung dapat naman na itaas ang presyo ng palay para naman makabawi-bawi ang mga magsasaka dito sa atin, sir. Sabi ng municipal agriculturist, may ibinigay na silang libreng binhi sa mga magsasaka pero hindi raw ito sapat. Talagang apektado talaga mga farmers namin. Dati-dati kasi mga 17 to 18 ang price per kilo sa kondito palay. Ngayon, wapatag na sa 10, baka bababa pa sa 8 sa peak harvest na. Epekto rin ng rice tarification law ang naging sentro ng pagpupulong ng mga lider ng mga magsasaka sa gitnang Luzon. Ang palay, umabot na raw sa 7 hanggang 11 pesos kada kilo. Mas mababa pa raw ito kapag anihan na. Hindi na kami ginagalitan ng pag-import, sino-sino na. Minasakar na nga kami, wala kami sa pagtanggol Kung magpapatuloy pa raw bumaba ang presyo ng palay, posibleng tumigil na lang ang mga magsasaka sa pagtatanim ng palay o kaya ibenta na lang ang kanilang sinasakang lupa. Inalam ng Senate Committee on Agriculture kung ginagamit na ba ng gobyerno ang 10 bilyong pisong Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF alinsunod sa rice tarification law. Sa ilalim ng batas, inilaan ng RCEF para tulungan ang mga magsasakang Pinoy na matapatan ng rice imports sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng makinarya, mga binhi at pautang. Ayon sa Department of Budget and Management, nabigay na raw ang 6 billion pesos sa RCEF at ibibigay ang natitirang 4 billion pesos bago matapos ang taon. Pero kailangan din daw matuto ang mga magsasaka sa pag-iipon at pagpapalago ng kita ng pangmatagalan. More than the pagpapautang, kailangan po ng ating mga farmers ng financial literacy. Kailangan po maging mas sustainable po sila para po pagtapos ng programa, makakatayo po sila sa sarili nilang mga paa. Bukod sa RCEF, may 4 billion pesos pa raw na ibinigay para sa National Rice Program ng Department of Agriculture na ginamit nila pambili ng makinarya at irrigation facilities para sa farmers groups. Sana padaliin nyo ang implementasyon para makinabang agad ang ating mga rice farmer kasi maibaba lang ng 350 yung cost nila, competitive na tayo sa Vietnam. Jam Sante Kaiko, Nakatutok, 24 oras. Ang binansagang isda ng mahihirap o poor man's fish. Galunggong po yan. Pumalo na ng hanggang 200 piso kada kilo. Pati ibang isda ay nagmahal din. Kaya mabili ang mas murang manok ang mas mabili ngayon. Nakatutok si Rida Reyes. Dati-rati, pinapakyaw ng kanyang mga suki ang galunggong na paninda ni Joanna sa trabaho public market. Pero ngayon, iwas daw muna rito ang mga mamimili simula ng pumalo sa 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng GG. Sa sobrang mahal yung iba, hindi na rin sila kumukuha. Pagka nalamang 200, tumatalikod na lang agad Pangamba ng mga nagtitinda, baka magtaas pa ito hanggat paunti ng paunti ang hango ng sariwang galunggong galing probinsya. Hindi lang kasi lamig ng panahon ang kalaban ng masaganang produksyon ng isda. Umiiral din ang closed fishing season sa mga probinsyang pinagkukunan nito, gaya ng Palawan. Kaya imbes na sariwa, halos puro frozen muna ang itinitindang galunggong. No choice kami kung ano. Kung yung frozen ng China meron, doon na lang kami kukuha kasi wala kaming ititinda. Wala kaming kikitain pagka hindi kami kumuha. Kung tutuusin, hindi lang galunggong ang nagtaas, kundi maging iba pang isdang dagat na mahina rin ang produksyon tuwing malamig ang panahon. Ang bangus dagat, nasa 180 hanggang 200 kada kilo, depende sa laki. 180 naman kung bangus tabang. Habang ang tilapia, nasa 100 hanggang 110. Ang hasa-hasa, 300 hanggang 320 na, habang pumalo na sa 360 ang kilo ng sapsap. Hindi ito halos nalalayo sa kasalukuyang retail price ng iba't ibang isda sa mga palengke sa Metro Manila. Kaya masisisi raw ba ang mga suki kung imbes na isda, karne ng manok muna ang binibili na di hamak na mas mura sa ngayon. Nakaka-stress. Sobrang mahal. Mabuti pa manok, mamura pa kaysa isda. Iwas galunggong, ito na lang, mas mura-mura kung totoo siya. Sa halip na ipipito mo o tapak halo mo sa iba.
Vida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nang nasa state of calamity ang Basilan dahil sa pagsipa ng presyo ng bigas. Ang presyo ng commercial rice doon pumalo na sa hanggang 80 pesos kada kilo. Ang problema, wala nang mahanap na NFA rice sa mga pamilihan. Kaya naman alternatibong pantawid gutom ang prutas na marang na panahon ngayon at ang puto na gawa sa kamuting kahoy. Puto 10 piso, pati marang 10 piso. Yun ang kaya nang bili ng mahirap. Naghihingalo na rin ang supply ng NFA rice sa Bontoc Mountain Province. 54 na sako na lang ang natitira sa warehouse na may kapasidad na 12,000. So, masyadong maluwag. Pwede kami basket. Aalog-alog na rin ang NFA warehouse sa Lawag City sa Ilocos Norte kung saan 2 araw na lang daw ang itatagal ng nakaimbak na bigas kung hindi darating ang inaasahang supply mula sa La Union. Sa Nueva Ecija, 7,000 pa ang nakareserbang sako ng NFA pero mahigit 4,000 rito binukbok at isinasailalim sa fumigation. Tapos na rin i-fumigate at pinayagan ng idiskarga sa Tabaco Port sa Albay ang sako-sakong binukbok ng bigas galing Thailand. Pero ang tanong, ligtas kayang kainin? Safe na pong kainin yan bigas na nag-undergo ng fumigation. Bukbok free na rin ang NFA rice sa warehouse nila sa Balanga City sa Bataan. Sa taas ng presyo ng bigas, pati ang mga nagnenegosyo ng kakanin, hindi na rin kinakaya ang mataas na presyo ng malagkit. Sa Kamuning Market halimbawa, 85 pesos na ang kada kilo ng malagkit o 10 piso.